Sa October, ang pinaka-theme natin, ang pinaka-tema natin, let's go on to maturity. So yun yung parang thrust natin this week today. Yun yung parang magiging tema natin for the whole month of October. Yun yung nilalagay ng Panginoon sa puso natin na nais kong i-exhort din sa bawat isa sa atin. Let's go on to maturity. Tayo ay, kumbaga, pumunta tayo doon sa paglago. Let's press on to maturity. Lumago tayo, ika nga. Kung yun yung pinakasimpleng termino sa Tagalog, tayong lahat ay punta tayo doon sa paglago. Lumago tayo. Amen? Sasabihin ko sa sarili ko, lumago ka. Because I need to grow up. At sa bawat isa sa atin, individually, I know that God's desire for you is to grow up, to mature. At corporately din, sa bawat isa sa atin, hindi lamang din tayo lumago individually, kundi corporately bilang katawan, ika nga, bilang isang group, bilang isang local church. Dapat tayo na lumago as one body. Amen po ba? At yun po yung ating magiging tema. That will be the theme for beginning this October. At titignan natin kung saan tayo dadalhin ng Panginoon with that, sa pag-uumpisa natin sa buwang ito ng October. Again, Ephesians chapter 4, beginning in verse 11, basahin po natin ang 11 magpahanggang 16. And he himself gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. He himself, Jesus himself, ang nagbigay ng mga fivefold ministry gift na ito. Ang sabi sa verse 12, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ, that we should no longer be children, tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the trickery of men, in the cunning craftiness, in deceitful plotting, but speaking the truth in love, may grow up, that's the word, may grow up in all things into Him who is the head, Christ, from whom the whole body, joined and knit together by what every joint supplies, according to the effective working by which every part, everybody say every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Well, praise the Lord. Well, again, let's go on to maturity. Ito po yung ating tema. Ito po yung nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin. Ito po yung puso ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabihin nga po natin sa ating katabi, let's go on to maturity. Hallelujah. And I pray na makita natin sa umagang ito, uumpisahan natin, this will be a series. Pero sa umagang ito, particularly, tatalakayin natin ang pamagat ng session na ito or sa week na ito. Ang pamagat natin is
knowing the importance of growing spiritually. Ang kahalagahan, makikita natin, that's my aim, that's my goal, objective this morning, na makita natin ang kahalagahan ng paglagong spiritual. So the importance of growing spiritually. So I pray na makita natin gaano kahalaga ito. But first of all, nais kong basahin yung binasa nating talata kanina. Babasahin ko minsan pa sa the Passion Translation. At sabayan po ninyo ako, babasahin natin ito. Ephesians chapter 4, 11 to 16 sa the Passion, na makikita ninyo sa screen. And He has appointed some with grace to be apostles. Si Jesus yan ang nagbigay. And He has appointed some with grace to be apostles, some with grace to be prophets, and some with grace to be evangelists, and some with grace to be pastors, and some with grace to be teachers. So, si Jesus daw po, ang ating Panginoong Jesus, ang siyang nagbigay ng tinatawag na 5 ito. Tinatawag silang fivefold ministry gifts. Apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. So ito yung kaloob na ibinigay niya sa katawan. Nung siya ay umakyat sa langit, nung siya ay nabuhay na maguli, at siya ay lumuklok sa kanan ng Diyos, ito yung mga kaloob na binigay niya para sa tao. Kung mababasa ninyo diyan sa Ephesians chapter 4 later on sa mga naunang verses, makikita niyo sa 7, 8, and 9. Pero dito makikita natin na He Himself, si Jesus mismo, ika nga, He Himself gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. At yung verse 12, makikita natin kung bakit sila ibinigay. Verse 12, and their calling is to nurture and prepare all the holy believers to do their own works of ministry, and as they do this, they, the saints, will enlarge and build up the body of Christ. So ang calling nitong fivefold ministry gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, ay i-equip o palaguin, pagtibayin yung mga mananampalataya upang itong mga mananampalataya ay magawa nila yung their own ministry. Magawa nila ang kanya-kanyang mga ministry nila. At kapag ginawa nila ang kanilang mga ministry, ang katawan mismo ay lalago. So dito makikita natin na kahit na hindi, kung tayo ay wala sa fivefold, maaaring kayo ay hindi tinawag na maging apostle, maging prophet, maging evangelist, o maging pastor o teacher, na katulad ng ginagawa ko halimbawa. Pero ang bawat isa sa atin, makikita natin na meron tayong kanya-kanyang ministry in the body of Christ. Na kapag ginawa natin, tayo ay lalago. Kung magko-contribute tayo at gagawin natin ang kanya-kanya nating mga ministry. Amen. Kaya isa din yan sa mga dahilan kung bakit binibigyan natin ng pagkakataon ang ilan sa atin na mag-volunteer sa pag-usher halimbawa para magamit natin ang atin pong mga oras, panahon at mabigay natin sa tinatawag na ministry. Ang ministry ay ibang salita lamang sa tinatawag na service or paglilingkod. Pero dito makikita natin na tayo ay merong kanya-kanyang ministry or paglilingkod na natatangi sa atin in the body of Christ. Pero ibinigay yung fivefold ministry gift upang tayo ay palaguin. Amen. Palaguin, pagtibayin upang tayo ay dumating doon sa point na tayo naman ay hindi na lang uupo, kundi tayo ay magbibigay na rin tayo ng ating paglilingkod. Amen. Ang goal ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, ang kanyang goal, ang kanyang objective, na ang bawat isa sa atin ay lumago. It is never God's plan and intention na tayo ay manatili lamang na maging tagaupo. Amen. In the body of Christ. Pwede siguro sa pag-uumpisa natin, nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, umaattend tayo ng church, at umuupo lang tayo. At uupo tayo, makikinig tayo. Pagkatapos,
kung pagkatapos na ng service, uwi na tayo without any sense of responsibility whatsoever. Kapag halimbawa, minsan din, hindi pa natin nagugustuhan ang preaching, magsasalita pa tayo ng laban. Ano ba yun? Hindi ko naintindihan. Right? Pero kung minsan, kung hindi natin mauunawaan ang pamamaraan ng Diyos, ang nais ng Diyos na mangyayari sa atin, maaari tayong pumasok lamang sa tinatawag na pagiging relihiyoso. Napupunta lang tayo ng church na para bang kapag pumunta tayo ng church ay para bang nakakaramdam tayo, ika nga ng parang sense of nababawasan yung kasalanan natin. Hindi po ba yun yung dati sa tradisyon? Kaya yung mga kapitbahay nyo, gagawin nila Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, mag-iinuman, kung anong gagawin. At pipilitin nilang makapunta ng linggo sa church para kahit papaano makasimba. Para kahit papaano mabawasan ang kanilang mga kasalanan, ika nga. Yun yung nagiging papel ng relihiyon. Subalit tayo ay hindi isang relihiyon. Amen. Ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin ay hindi lang tayo pumunta ng church, kain, kung may pagkain sa church, magbalot, at umuwi. Without any kind of or sense of responsibility whatsoever. Mapwede po yun kung tayo ay nag-uumpisa pa lamang sa Panginoon. Subalit tayo ay, at some point sa buhay natin, tayo ay darating doon na makikita natin na tayo ay merong responsibilidad na gagampanan sa body of Christ. At kapag ginampanan natin ang ating mga tungkulin at gampanin sa loob ng iglesia, ang iglesia ay lalago, magtitibay. Amen. Lalo tayong lalakas. Lalo tayong magtitibay. Lalo tayong makikita ng ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa pamamagitan natin. Amen po ba? Lalo tayong pinagpapala ng Panginoon. At tayo ay higit na nagiging pagpapala. Individually, pinagpapala tayo ng Diyos. At tayo ay nagiging pagpapala. At corporately, sa kabuuan, so kung pinagpala, halimbawa ang isang individual, dalawang individual, tatlong individual, pinagpala ng Panginoon kasi sila ay lumalago, nakikita nila ang plano ng Diyos sa buhay nila na sila ay dapat na lumago, at hindi nila nakita ang sarili nila na isang relihiyoso lamang, pupunta ng church, uupo, makikinig, magko-complain. Right? Pero nakita nila na sila ay kailangang lumago at wini-welcome nila ang paraan ng Panginoon ng paglago. At isa sa mga makikita natin dyan, ang isa sa mga method na ginagamit ng Panginoon o tawagin nating agents niya sa ating paglago ay yung fivefold ministry gifts. It was He who gave some, Jesus, it was He who gave some to be apostles. Sabayan niya po ninyo ako para maalala ninyo, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ang tawag sa kanila, fivefold ministry gifts. Amen. Natatangi ang kanilang tinatawag na grace or gift. So, hindi kanila yan. Sila man ay nagtuturo, bakit ang galing niya magturo? At hindi ako ganon. But because of the grace of God, nagmula sa Diyos, sa pagkatawag niya. Amen. Nagmula sa Panginoon, hindi galing sa atin. Kasi ang pagkatawag ng Diyos sa atin, hindi tayo ang nagpapasya. Amen. Kaya ang pagpapastor ay higit kaysa sa isang engineer o doktor. Bakit po nakahihigit ang pastor sa doktor? Sasabihin ko sa inyo, kasi ang pagiging doktor ay napipili. Kung gusto mo magdoktor, aral ka. Gusto ko magdoktor, gusto ko magdoktor. Pag may pera mga magulang mo, sige, pag-aralin kita, magdoktor ka. Aral ka, tapos ikaw ay naging doktor. Pagka ikaw ay nakapasa ng board, nakapasa ka, right? Pagiging engineer, pinipili siya. Gusto ko maging engineer, gusto ko. Sige, mag-aral ka. So pag natapos mo, nakapasa ka ng board, engineer ka na. Ang pagiging pastor, hindi pinipili. Ikaw ang pinipili ng Diyos. Amen.
Ikaw ang pinipili ng Diyos. So in short, alin ngayon ang mas, sa paningin, sa harapan ng Diyos, ang mas nakahihigit? Ang pastor, ang apostle, prophet, evangelist, pastor, and teacher. Amen? Sa paningin ng tao, maaaring nakahihigit ang doktor. Kaya tayo, paglapit natin halimbawa sa mga doktor, hindi po ba? Dok, dok, dok. Kung anong sasabihin ng doktor sa'yo, inumin mo ito, gawin mo ito, wag mong gawin ito, wag mong inumin ito. Tayo naman talaga sinusunod natin, hindi po ba? Kasi meron tayong paggalang sa mga doktor. Amen. Pero sa church, kaya, meron kaya tayong pagpapahalaga sa sinasabi ng ating pastor. Amen. Para sa ating ikabubuti, ikalalago upang makita natin ang ikatitibay natin in the body of Christ. Amen. Sa ating kapanahunan sa ngayon, we don't need any of religiosity. Ang panahong ito ay we don't need religion. Napakaraming relihiyon. What we need, ang kailangan ng generation na ito ay yung tunay na relasyon sa Diyos. Ang kailangan ng generation na ito ay yung tunay na mga mananampalataya na nakakakilala sa Diyos, nalalaman ang pamamaraan ng Diyos, at naipapasakop natin ang buhay natin sa Diyos. Kasi yung mga taong yon ang siyang nagiging pagpapala sa generation nila. Amen. So it is my heart's desire. Kaya kung bakit ito po ang nais ko sa bawat isa sa atin. At katulad ng maaring naririnig na ninyo sa akin minsan o madalas, kung hindi man madalas, naririnig ninyo na hindi lamang ako personally, hindi ako nandito para mag-perform. Hindi ako nandito dahil wala lang tayong magawa every Sunday. Nandito ako upang ganapin ang pinagagawa ng Panginoon. Amen. Narito pa po ba kayo? Dito na mata natin. Amen. Nandito ako para dahil sa tinawag ng Panginoon para palaguin ang iglesia. Amen. So we're serious about that. Seryoso po tayo sa bagay na yon. Amen. At sa totoo lang naman, it's all up to you. Pero sa atin naman, gagawin natin yung pinagagawa ng Panginoon sa atin. But I'm saying, hindi tayo nandito para lamang magpalipas ng isang linggo na naman. Nandito tayo sapagkat alam natin na ang Diyos ay may plano, at may plano ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, at sa Diyos, mahalaga ang iyong paglago. Hallelujah. Salamat po sa amen na yan. Napakahalaga sa Diyos, i-rephrase ko, napakahalaga sa Diyos ang ating paglago. Kasi sasabihin ko na sa inyo, I'm getting ahead of myself. Ang disenyo ng Diyos sa bawat buhay, sabihin natin bawat buhay, ang disenyo ng Diyos sa bawat buhay ay lumago. I-observe ninyo ang anumang bagay na may buhay. Anumang bagay na may buhay. Ay, buhay man ito ng hayop, buhay ng mga puno, anumang bagay na may buhay, ang disenyo ng Diyos dito ay paglago. Mula sa binhi, lumalago. Mula sa ipinapanganak, lumalago. Yan yung disenyo ng Diyos. Kung ang spiritual na buhay ay buhay na pinakamahalaga sa Diyos, ano sa tingin ninyo ang disenyo ng Diyos sa spiritual na buhay? Lumago. Amen. Pero minsan, hindi po ba, hindi natin tinitake ang spiritual growth personally, at hindi natin ito tinitake ng mayroong pagpapahalaga sa atin. Kasi ang gusto lang natin ang ma-attend lang ng church, nadudo tayo sa komportable nating kalagayan. Amen.
Subalit sa Diyos, napakahalaga ng paglago dahil yun yung disenyo niya sa bawat buhay. At anumang bagay na merong buhay, kapag hindi ito lumalago, ito ay hindi nagiging pagpapala, kundi ito ay nagiging problema. Amen. Ulitin ko po ulit. Ang anumang isang bagay na may buhay ay hindi lumalago, ito ay sa halip na maging pagpapala, nagiging siyang problema. I-take na lang siguro natin halimbawa sa pamilya. Kapag ang inyong mga anak na dapat sana sila ay malago na, ibig sabihin na kapag ang isang tao ay lumalago, humahawak ng responsibilidad. So nagiging pagpapala kapag humahawak na ng responsibilidad. Pero kung ang mga anak, halimbawa lang, wala tayong pinatatamaan, pinututungkulan kung sino pa man, tinitignan natin ang buhay sa anggulo na kung paano natin nakikita sa pananaw ng Diyos naman. Amen. Halimbawa, merong mga anak na dapat sana ay kumukuha na ng responsibilidad. Pero hindi kumukuha ng responsibilidad. Sa halip na maging pagpapala, ay anong nangyayari? Nagiging problema. Sa church, sa halip na tayo ay, ilang taon na tayo nasa church? Ilang taon na? Iba sa atin nasa 20 years, 30 years. Kapag ikaw ay lumalago, right? Katulad na nabasa natin sa Ephesians chapter 4, 11 to 16. It was He who gave some to be apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers for the equipping of the saints, for the work of the ministry, upang hihanda sila sa paglilingkod. At kapag itong mga saints na ito, mga believers, ay ginawa nila yung paglilingkod nila sa sarili, ito ay nakakapagpalago sa body of Christ. Tumitibay, nagbi-build up. Pero kapag hindi lumago ang isang mananampalataya, sa halip na maging pagpapala, siya ay nagiging problema. Paano siya nagiging problema? Right? So, hindi siya nagiging pagpapala, unang-una na. Bakit siya nagiging problema? Kasi hindi siya lumalago. So, kapag ang isang tao hindi lumalago, sa halip na nagiging pagpapala na siya sana, nagiging nakaka-build up, siya ay nagiging dahilan ng kasiraan. Ang isang puno, kapag ito ay hindi lumalago, pinuputol kapag hindi namumuga. Amen. Kahit sa Biblia, makikita ninyo, may parable diyan na sinabi ng Panginoon sa kanyang servant. Mayroong isang may-ari ng vineyard na sinabi niya, bumisita siya sa vineyard niya, sinabing, napapansin ko itong punong ito. 3 taon na akong bumibisita dito. Pero itong punong ito, walang bunga. Sabi niya sa tagapangalaga ng vineyard, ano sabi niya? Putulin na yan. Hindi naman yan namumunga. Ano pang dahilan? Iko-consume niya lang yung nutrients ng lupa na dapat sana napupunta doon sa ibang mga puno na namumunga. Anong gagawin diyan? Putulin. Ang sabi ng tagapangalaga, wag mo na. Bigyan mo, Master, bigyan mo ako ng 1 taon pa. Alright? Bigyan mo muna ako ng 1 taon pa. 1 taon na lang. Pag hindi, putulin na natin kapag hindi pa talaga namunga. Salamat na lang at may mga puso ng pastor. Yung mga tagapangalaga. Lord, bigyan muna natin ng pagkakataon. Huwag muna putulin. Amen. But the point is, kapag ang isang bagay ay hindi lumalago, isang bagay na may buhay, hindi lumalago, ito ay nagiging problema. Kasi ang disenyo ng Diyos sa bawat o lahat ng bagay na may buhay ay lumago. At eventually, ang paglago
ay nagre-reproduce, namumunga. Praise the Lord. Ang mensaheng ito, mga kapatid, ay hindi upang i-condemn ang bawat isa sa atin o sino man sa atin, kundi makita natin ang kahalagahan ng paglago sa perspektibo ng Diyos sa buhay natin. Uulitin ko ulit, ang disenyo ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, disenyo ay tayo ay lumago at mamunga. And I pray na makita natin ang kahalagahan ng paglagong spiritual. Katulad ng binabanggit ko sa inyo, big deal yan sa Diyos. Maaring sa atin, wala tayong pakialam dyan. Gagawin natin kung anong gusto natin gawin. Basta magsisimba ako sa linggo, malilinis yung kasalanan ko. Baka sa atin, yun lang yun. Right? But we need to grow up. Amen. At kung hindi man, baka hindi tayo lumalago kasi talagang hindi tayo natamnan. Amen. Baka talagang hindi ligtas. Baka talaga namang hindi tinanggap si Lord sa buhay niya bilang Panginoon at tagapagligtas. That's something to think about. Colossians chapter 1, 28 and 29, we proclaim Him, Jesus, that is Jesus, we proclaim Him, admonishing and teaching everyone with all wisdom, so that we may present everyone perfect in Christ. Yun yung ating layunin. Yun yung ating mission. At pwede na rin nating sabihing vision. Verse 29, sabi ni Paul, to this end I labor, struggling with all His energy, which so powerfully works in me. So yun yung ating tinatayuang verse sa ministeryong ito. Babasahin ko sa Colossians, sa Amplified Classic. Sa Amplified Classic. Him we preach, Jesus, and proclaim. So si Jesus ang ating pinipreach at pinoproclaim. Hindi relihiyon, hindi grupo. Hindi ang ating sarili, kundi si Jesus. Yun yung pangunahin natin na ipinangangaral sa tao. And how many know na kapag ang isang tao ay lumalago, nakikita? May pruweba ang paglago, hindi lamang paglaki. May pruweba ang paglago, ulitin ko ulit. Merong patunay o pruweba ang paglago. Hindi lamang paglaki. Kasi sa katawan, halimbawa, kasi tayo, ang katawan ng Panginoon ay inalintulad sa katawan ng tao. Body of Christ. Amen? Pero ang katawan niya minsan lumalaki, pero hindi naman lumalago. Amen po ba? Kapag ang katawan niya may sugat kayo na maga, lumaki. Amen. Pero hindi lumago. Sakit pala. Right? So minsan, ang pruweba ng paglago ay pamumunga. Ulitin ko ulit, ang pruweba ng paglago ay pamumunga. Lahat ng mga lumalago, healthy, ay nagbubunga. In fact, hindi ka dapat na ang effort mo ay hindi para mag-produce ng fruit. Hindi yun yung effort mo. Ang effort mo ay nasa paglago mo. Kasi kapag once na ikaw ay lumago, ikaw ay magpuproduce ng bunga. Ang effort mo ay wala doon sa magpuproduce ako ng fruit. Hindi doon ang effort mo. Ang effort mo ay nasa paglago mo lang. Maging intentional ka sa paglago. Gagawin mo ang mga bagay na ayaw mong gawin dahil gusto mong lumago. Hindi mo gagawin ang mga bagay na gusto mo sanang gawin kasi hindi ito nagko-contribute sa paglago. Yun yung effort mo. Pagka lumago ka, magbubunga ka. So ang effort mo ay hindi doon sa magbubunga ako. Dapat ako magpakita ng fruit of the Spirit. Lumago ka lang. Naunawaan pa po ba ninyo ako? Lumago ka lang. Yung fruit of the Spirit makikita sa'yo. Hindi siya, pupundos ako, iibig ako. Magiging pasensyoso ako. Lago ka lang. Pagtuunan mo ng pansin yung paglago. Pagtuunan mo ng pansin yung relasyon mo sa Diyos. Pagtuunan mo ng pansin yung salita ng Diyos. At kapag nabasa mo ang salita ng Diyos, huwag mong ipilit yung sarili mo kasi yun yung paglago. Ang paglago ay pagpagpasakop sa salita ng Diyos. Kahit na gaano ka man katagal
bilang Kristiyano, ilang sermon na, siguro tatanungin ko kayo, kung kayo ay nagsusulat ng mga sermon, ilang sermon na narinig ninyo? Sa tanang buhay ninyo bilang Kristiyano, ilan na kaya? 2,000, 3,000, 5,000? Ilan kaya ng mga sermon? Pero ang paglagong espiritual ay wala sa ilang dami ng sermon ang napakinggan mo. O gaano mo pa nabasa ang Biblia book by book, ilang beses. Ang paglago ay nasa kung papaano mo sinunod ang salita ng Diyos kahit na meron kang ibang gustong gawin. Magpatawad ka. Ilang beses mo na narinig yan. Pero hanggat hindi mo ito ipinamumuhay, hindi mo mararanasan ang paglago ng sa pagpapatawad. Kung mangingibabaw pa rin sa'yo ang, kasi, kung hindi sana kung mangingibabaw pa rin yung ganon, hindi ka pa rin lalago. Narinig mo lang ang salita ng Diyos, pero hindi mo ipinasakop ang sarili mo, ang emosyon mo doon sa salita ng Diyos. Walang paglagong mangyayari sa'yo. Uulitin mo yung sermon about forgiveness. Uulitin mo yung sermon about walking in love. Hanggat hindi mo ipinasasakop yung emosyon mo sa salita ng Diyos at pinabayaan mo na ang salita ng Diyos ang authority sa buhay mo, hindi ka pa rin lalago. Amen. May nauunawaan pa po ba tayo? Hindi po naman kayo galit na sa akin? Amen. So let's move on. Tingnan natin ito. Tingnan natin the importance of growing spiritually. Ang kahalagahan ng paglagong spiritual. Kasi yun yung talagang objective ko na makita natin, and I pray na hindi lang tayo makarinig ng mensahe, kundi mapukaw ang ating damdamin, na makita natin ang kahalagahan ng paglago. At nais natin na from now on, Lord, I commit myself to spiritual growth. Kasi yun yung kalooban mo, Panginoon, sa akin. Yun yung disenyo mo sa buhay ko. So the importance of growing spiritually, or pinamagatan kong subtitle na, why should we prioritize our spiritual growth? Bakit natin kailangan i-prioritize ang spiritual growth? Alam niyo mga kapatid, I pray sa atin, although wala akong tinutukoy sa inyo na sino man, subalit magsasalita ako from the heart bilang isang iglesia. Bilang pastor dito, pinagpipray ko kayo. Alam ko at nakikita ko kung nasaan kayo sa paglagong spiritual. At alam ko din kung bakit. Meron ako nakikita maaari na baka, ito parang mabagal ang paglago. Ito naman ganito. At kung pag-aaralan mo, iwiweigh mo, hingin mo sa Panginoon yung karunungan, makikita mo din kung bakit. Bakit kaya walang pagbabago sa buhay ni ganito? Ulitin ko ulit, wala akong pinatutungkulan na sino man sa atin. Right? Gusto ko lang makita natin ang kahalagahan ng paglago natin, hindi lamang individually, kundi corporately. At bilang pastor ninyo, I think I have the right to speak to you corporately. Amen? Yan ay kung tinuturing ninyo akong pastor. Kung hindi naman, bakit tinatawag nila akong pastor? At hindi naman yun mahalaga masyado sa akin. Kung ganun yung setup mo, sasabihin ko sa inyo, we're here to serve you. Nandito tayo. Ang church ay kumbaga, naririto ang church para kayo ay paglingkuran. Wala, kumbaga, kung dumating hindi mo, maaaring magsabi kayo ng ganito, Pastor, pasensya na po kayo. Hindi ako makaka-attend sa ganito. Right? It's okay. Kasi hindi naman ang lahat ng ginagawa natin, hindi yan para sa church. Para po yan sa inyo. Amen. Para po yan sa inyo. Huwag ninyong ituring na ginagawa natin kada service ay ang pagpunta ninyo ay para sa atin. Hindi, ito ay paglilingkod para sa inyo. Amen. Narito pa po ba kayo?
Sana maintindihan natin yung ganon. Kasi kapag makikita ninyo, kapag kayo ay lumalago, mas makikita ninyo yung tunay na liwanag ng isang bagay. Amen. Kasi minsan naiisip natin, ay, nakakaya kay pastor, hindi ako pupunta sa ganito. Oy, may Bible school, nakakaya kay pastor, hindi ako dadalo. Ay, sorry po pastor, hindi ako makadalo. That's no problem. Pero gusto lang natin maintindihan, ang lahat ng activities na ino-offer sa inyo, this is all for you, to minister to you. Amen. It's not about us, it's about you. And it's about God's plan for your life. So the importance of growing spiritually. Number one, spiritual growth brings transformation in your life. At nilagay ko na dyan, in your marriage, in your career, in your health, in your finances, in your character, etc. Pero spiritual growth brings transformation in your life. Bakit mahalagang lumago? Kasi ang paglago ay nagbibigay ng transformation. Kung hindi nagtra-transform ang buhay natin, walang paglago. That's the truth about it. Kung merong nakikita sa yung transformation, ay ibig sabihin yan, merong paglago. Kung walang nakikitang transformation sa'yo, 5 years ago, ganon ka, ngayon ang buhay mo ay ganon pa rin, wala diyang paglago na nangyari. Kapag lumalago ang isang tao, nagkakaroon ng transformation. Nagkakaroon ng pagbabago. Halimbawa, sa marriage ninyo, you wonder, ang marriage ninyo, ang inyong marriage, parang 5 years ago, ganito tayo. Ang relasyon natin bilang mag-asawa. 10 years na, ganito pa rin tayo. Hindi tayo nagbabago. Di ba? Minsan naririnig niya sa sarili ninyo. Ewan ko kung kami lang. Noon pa yon. Right? Pero makikita ninyo yan. Well, alam niyo, ilang taon na kaming married ni Sister Susan. At sasabihin ko sa inyo mga kapatid, we have been through lot of seasons in life. Ups and downs. Ang pinagdaanan namin, grabe na. Hindi nyo maisip kung bakit kami tumagal ng ganito. It is all by the grace of God. At sasabihin ko sa inyo, hindi sa pagmamalaki, hindi sa pagmamayabang. Ang relasyon namin, ang Sister Susan at ako, sa ngayon, masasabi mo na enjoy mo yung buhay mag-asawa. You can laugh together. Ang tunay na pagmamahalan nandoon, tunay na pag-iibigan, ay, yung tunay na relasyon sa isa't isa, pag-uunawaan, naroon. Right? Pero pansinin ninyo, kapag ang marriage ninyo, sinasabi na ninyo, wala tayong, ganito pa rin tayo. 10 years ago, ganito tayo. Right? Alam niyo kung bakit wala kayong pagbabago? Kasi hindi kayo lumalago. Kung meron sa inyo sana nagpaiilalim, lumalago sa magpapatawad, kahit di siya magpatawad, Lord, magpapatawad ako. Dahil sa alam ko, pinatawad mo ako, Panginoon. I'll be the bigger person, Lord. Makikita ninyo. Right? Kahit na, akong babae, Lord, dapat siya ang lalaki, siya umabot sa akin. Kahit na ikaw babae. Sa mga lalaki, dapat tayong mag-initiate. Pero kung hindi nag-i-initiate yung lalaki, right? Hindi nangangahulugan na hindi ka mag-i-initiate kasi babae ka. Mag-initiate ka. At makikita mo sa iyong inisyatibo na ikaw yung naunang magpatawad, umunawa, makikita mo ang asawa mo magbabago. At huwag mo na rin siyang hintayin na magbago bago ka magbago. Umpisahan mo ang pagbabago. Amen. Minsan nga, kaya bakit hindi nagbabago yung asawa mo? Kasi hinihintay ka rin. At naghihintayan kayong dalawa. Ano nangyari? Kaya 5 years na, wala pa rin nangyari. Kasi naghihintayan kayo. Dapat siya magbago. Dapat siya magbago. Di ba sa atin, gano'n naman? Kaya walang nagbabago. Pero kung tayo ay kusa tayo, at tayo, we act as the bigger person, as the mature one. Ang Panginoon, lumalago tayo sa relasyon natin sa Panginoon. But Lord, alam ko, ikaw ang audience ko. Amen. So I'll take the initiative. Amen. Makikita mo, may pagbabago.
Spiritual growth brings transformation in your life, in your career. Kahit sa trabaho mo, walang nagbabago sa trabaho mo, umpisahan mo yung pagbabago. Pagkakaroon ng pagbabago dyan. Sa paraan mo kung paano mo, how you look at your career, kung bakit hindi nagbabago. Pero kung ikaw ay meron kang spiritual growth na nangyayari sa'yo, kasi ang spiritual growth, nagbibigay siya ng higit na liwanag. Kapag lumalago ang isang tao, nag-iiba ang tingin. Amen. Narito pa po ba kayo? Kapag lumalago ang isang tao, umiiba ang tingin, kahit parehas ang tinitignan niya. 10 years ago, nung ikaw ay bata, tumitingin ka sa isang bagay, laruan. Halimbawa, kotse. Matchbox. Gandang-ganda ka. 10 years ago, 5 years old ka noon. Sarap na sarap ka. Gaganyan-ganyanin mo pa yung gulong. Shh. Nung 5 years old ka, lumago ka, 10 years ago, 10 years na lumipas, naging 15 years old ka na. Ang tingin mo doon sa laruan ngayon, iba na. Hindi na katulad ng dati. Kasi lumago ka na. Amen. Iba na ngayon ang ginugusto mo. Gusto ko magkamotor. Pagka lumago ka pa, hindi na yung mga laruan ang ginugusto mo. Gusto ko sariling kotse. Vroom, vroom, vroom. Hindi na yun. My point is, lumalago ang pananaw ng isang tao. O tatanungin ko kayo ba lumalago ang pananaw ninyo sa karera ninyo? Sa pagtingin ninyo sa karir ninyo, sa trabaho ninyo, lumalago ba? Sa tingin ninyo sa pag-aaral ninyo, lumalago ba? Right? Nagiging ba kayong mas porsigidong mag-aral? Yung mga estudyante? Right? Nagiging ba kayong pinagsusumikapan ba ninyo ngayon na hindi man ako naging top 1 dati, ngayon magta-top 1 ako? O nawalan ka na ng gana? Bayaan mo na yan. Pero kung meron kang paglago, makikita mo na meron kang gustong i-achieve. Amen. Sa health mo, alam mo kung bakit walang nagbabago? Kasi hindi ka nagbabago. Ganun pa rin, yung daily routine mo. Praise the Lord. Finances, character. Sa character natin walang transformation kasi walang spiritual growth. Pero kapag nakita natin na meron tayong paglago, magbabago ang character mo, mag-iiba, makikita ng tao. Kahit yung mga churchmate mo, unang-una makakakita, asawa mo. Ay, makikita ng asawa mo. Iba na ang asawa ko ngayon, born again na. Ay, mga anak mo, mga kapatid mo, makikita ang pagbabago kapag merong paglago. Pero kapag walang paglago, imbis na magiging pagpapala ka, nagiging problema ka. Sakit ng ulo, alalahanin. As we grow in Christ, as you grow in Christ, you will experience many changes in your marriage, career, health, finances, character, etc. Everything begins to take a turn for the good kapag lumalago. So imagine, ang isang susi lang para magbago ang marriage mo, ay ang career mo, ang outlook mo sa buhay, ang character mo, paglago. Imaginein mo yon. Kaya ganun siya kahalaga. At sa atin, binabaliwala natin. Gusto natin na si Lord ang kumilos doon sa marriage natin, pero ayaw nating lumago. Gusto natin na si Lord ang kumilos doon sa finances natin, pero wala tayong paglago. Hindi pa rin tayo nagbibigay ng tithes, hindi natin ino-honor si Lord. Amen. At gusto natin na maghimala si Lord sa finances natin. But honor the Lord with your finances. Hindi pa rin tayo. Kaya ang buhay natin na nanatiling ganon. Kasi hindi tayo nakakapagbigay ng una sa lahat, i-honor si Lord sa finances. Everything begins to take a turn for the good. You enjoy a whole new outlook on life. Iba na yung magiging pananaw mo kapag lumalago ka. Things will go from good to better to best. May transformation. May pagbabago. Makikita sa'yo taon-taon. Hindi man taon-taon. But definitely, merong makikita sa yung pagbabago sa buhay mo. Meron ako mga nakikita mga kapatiran
nadadaanan ako, either nadadaanan nila ako, dumadaan sila sa akin, or ako dumadaan sa kanila, nakikita ko. Itong mga taong ito, I just imagine, sabi ko, mga taong ito, 15 years ago, 20 years ago, ganon na ganon pa rin ang buhay. I wonder kung bakit walang pagbabago? Well, of course, I thought to myself, at nadidiscuss namin ang asawa ko, hindi mo yung mahuhusgahan na walang pagbabago. Pero, para lang sa akin, ang pagbabago makikitaan mo ng transformation sa panlabas. Sa panlabas, nakikita ang paglago. Sa panlabas, makikitaan mo yan. Pero again, ulitin ko, hindi sa pag-uusga at hindi ko inuusgahan yung mga taong parang nakikita ko na parang walang pagbabago kasi hindi ko alam. Amen. Si Lord ang nakakaalam. Pero ang alam ko, ang tunay na pagbabago ay nakikita sa panlabas. Makikita mo, magbabago ang buhay, magbabago ang karakter, magbabago ang pananaw sa buhay. Amen. Mapupunta siya doon sa estado na kung saan hindi na siya dati. Amen. Makikita ng tao, iba na to. Ano nangyari? Lumago. Pero kapag nakikita ng tao, ganito pa rin to. Diyos ko, Lord. Right? Walang nagbabago. Amen? Again, hindi ito mensahe para i-condemn ang sino man sa atin, but to encourage us to grow. Because growth is very important in God, hindi lamang sa Diyos, kundi napakahalaga sa buhay mo because spiritual growth brings transformation in your life. Number 2, spiritual growth will make you stable and consistent. Spiritual growth rather will produce in you stability and consistency. Kapag ang isang tao ay lumago, ang isang Kristiyano lumago spiritually, nagiging stable siya and consistent. Ibig sabihin na nagiging stable ka, nagiging less prone ka na at susceptible ika nga doon sa mga tinatawag na emotional ups and downs. Emotional ups and downs. Kapag ang taong lumalago, hindi na yung emosyon niya ang laging umiiral. Hindi na siya pinatataas ng emosyon niya at ibinababa ng emosyon niya. Nagiging stable siya. Kahit anong emosyon, makikitaan mo siya ng stability. Hindi kay tataas ng emosyon mo one time, kasi galit na galit ka, ibababa ka ng emosyon mo kasi okay ka na. Magiging stable ka. Ano man ang nararamdaman mo, meron kang stability. Hindi ka ups and down dahil sa emotion. Hindi ka paglalaroan ng emosyon mo. Kasi you learn to control your emotion based on your character and your character was being transformed. Ang basihan mo ay ang salita ng Diyos sa iyong reactions, hindi yung emosyon. Amen. So you begin to react on things based on the Word of God rather than based on your emotion. Nagiging stable ka and consistent. Pag consistent ka na, you become more dependable. Ang isang taong consistent, mapagkakatiwalaan mo na yan. Dependable. Pwede mo siyang iwanan. Amen. Nasusundan pa po ba ninyo ako? Pagka ang tao, halimbawa, sasabihin sa'yo, ay, pastor, hindi ako pwede ngayon. Pasensya na po kayo, pastor. Hindi ko po magagawa yan ngayon kasi po meron akong ganito. Inconsistency ang tawag doon. Hindi mo pa yan mapagkakatiwalaan. Narito pa po ba kayo? Sa Panginoon, hinahanap niya yung consistency. At nagagawa yung consistency, nangyayari yan kapag ikaw ay lumalago. Pag consistent ka, halimbawa, sa Panginoon, mapagkakatiwalaan ka anytime. Amen. Anytime na kailangan ka ng Panginoon, nariyan ka. Mayroong consistency. Sa trabaho, kahit na yung mga boss nyo, kailangan nila ng consistency nyo. Jake, may papagawa ako dito sa yung ganito. Pumasok ka muna ngayon ng Sabado. Right? Kahit Sabado pumasok ka, Jake. Consistent ka. Oh, okay, boss. Gagawin ko. Wag lang boss Sunday kasi meron mas mataas na boss.
Amen. Amen. But you get my point. Amen. Yung consistency. You stop making excuses all the time. Ang taong consistent, hindi nag-make excuse. Sensya na po kayo, hindi ko magagawa. Sensya na po kayo, sensya na po kayo. Pag consistent ang isang tao na pagkakatiwalaan mo na, pag bigay mo yung susi, alam mo na mangyayari yan. Amen. Kahit hindi ka makapunta ng Saturday rather sa church, alam mo ayos yan. Amen. Pupunta ka sa church na lang, alam mo na ayos yan. Ha? Amen po ba? So yun yung mga taong na pagkakatiwalaan, consistent. Number 3, spiritual growth prepares you or makes you fit for kingdom services or entrustments. So parehas din yan siya. Related doon sa una. Sa pangalawa rather, spiritual growth prepares you or makes you fit for kingdom services or entrustment. Napag-aralan natin kanina na ang disenyo ng Diyos sa buhay natin lumago para magamit tayo sa body of Christ. At kapag tayo ay lumalago, tayo ay na-prepare, ika nga, for kingdom services na pagkakatiwalaan tayo ng Panginoon ng entrustments. Ang Diyos ay may plano sa buhay ng bawat isa sa inyo, sa atin. Hindi man maaari maging pastor, hindi man maging teacher, evangelist, apostles, prophet, pero definitely ang Diyos ay may pagkatawag sa buhay ninyo. Amen. At ang paglagong spiritual ay siyang mag-prepare sa inyo doon sa pagkatawag ng Diyos sa inyo. Kapag kayo ay lumalago at dumating ang pagkatawag ng Panginoon sa buhay ninyo at kayo ay prepared, success comes. Sabi ni John Maxwell, when preparation meets opportunity, that is what we call success. Preparation meets opportunity, success. Pero merong opportunity, but you have not prepared, hindi naging successful. Ang Panginoon sa buhay natin ay may pagkatawag. Tatawagin ka eventually ng Panginoon. Amen. Kung ikaw ay lalago, tinawag ka ng Panginoon, inihanda ka niya para for the work that God has called you to do. Dapat prepared ka. At ang spiritual na maturity mo, ang siyang maglalagay sa iyo doon, na kapag tinawag ka ng Diyos, handa ka. Ang service natin sa Panginoon, tandaan ninyo ito, entrustments lang yan. Pinagkatiwala. Halimbawa, ang natanggap nating ministry sa Panginoon, pinagkatiwala ng Panginoon. At sa mga bagay na ipinagkakatiwala sa atin, hinahawakan natin ito ng merong katapatan. Kasi ito ay pinagkatiwala lamang. Entrustments. Everybody say entrustments. Kapag binigyan kayo ng task sa church, halimbawa, o saan man kayo, kaya tayo nagtuturo, kaya natin itinuturo ang mga bagay na ito, hindi para sa ating kapakinabangan, upang para maituro sa atin kung ano ang tama. Pagpunta ninyo, halimbawa, kung saan man kayo tawagin ng Panginoon, o kayo ay mapunta sa ibang church, alam niyo yung dala-dala ninyo. Tama, totoo. Kasi kung yun ang alam ninyo na tama, na ituro sa atin dito, pag lumipat man kayo ng ibang church, halimbawa lang, o saan man kayo dalhin ng Panginoon, dahil sa naturuan kayo ng tama, magigi kayong pagpapala. Pero kung hindi kayo naturuan ng tama, lumipat kayo ng ibang church, ganun din ang mangyayari sa inyo. Ma-offend kayo, hindi kayo lalakad ng maayos. Amen. At hindi kayo makakakita ng tunay na paglago sa inyo. Amen. May pagkatawag ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. I strongly believe sa buhay natin. Kaya dapat tayo na pagkakatiwalaan ng Diyos kahit sa maliit na bagay. Kung ang ibinigay sa iyo ng Panginoon na responsibilidad sa ngayon, tagapunas ng silya, mapagkatiwalaan ka dyan at pupromote ka ng Panginoon. Amen. Paano, pastor, hindi pa ako sa church, wala pa akong responsibility sa church. Responsibilidad mo muna yung personal growth mo. Amen. Sa bahay mo,
maging responsable ka muna sa paglago mo. Amen. Sa bahay mo, magbasa ka muna ng Biblia mo. Amen. Kung wala ka pang ministeryo sa church. At sa pag-prioritize mo sa growth mo, makikita mo, kapag ikaw ay lumalago, magiging kang pagpapala sa church at eventually makikita ng Panginoon ang katapatan mo at ilalagay ka niya sa ministeryo. Amen. Number 4, tatapusin ko lamang ito. Number 4, spiritual growth takes us to a higher level of our life in Christ. Or in other words, spiritual growth will bring progress in your life. Ang paglagong spiritual ay magbibigay sa atin ng progress. Yun na yung last point natin pala. So spiritual growth will bring progress in your life. Maaaring nagtataka kayo sa buhay, halimbawa kung nagtataka kayo, bakit ang buhay ko walang progress, walang pagbabago? Hindi yata ako sumusulong, parang ako pa ay umuurong. Walang nagiging spiritual growth yan. Wala diyang paglago na nangyayari. Kasi ang paglago, dadalhin ka nito doon sa progress. Ang plano ng Diyos sa buhay natin, ang disenyo ng Diyos sa buhay natin is always upward and onward. Onward and upward. Yun yung disenyo niya. Forward, onward, and upward. Hindi backward. Hindi downward. Kaya kung tayo ay lumalago, makikita sa atin ang progress. Sumusulong. From one degree of glory to another degree of glory. From strength to strength. Amen. And then, ang disenyo ng Diyos sa buhay natin is upward. Pag upward, alam niyo kung paano tayo pumupunta upward? Tayo ay pumupunta pataas kapag tayo ay pinangungunahan at sumusunod sa Espiritu ng Diyos na nangunguna sa atin. At hindi sa laman. Ang dalawang ito ay magkasalungat. Ang laman, ang pita ng laman. Ay hindi ko na iisa-isahin pa. Ang pita ng laman, hahatakin ka niyan pababa. Na kung saan doon ka sa level niya na ang makikita mo lamang ay yung kamalian ng iyong kapwa. Hindi ka lumalago. Kamalian ng kapwa, ang makikita mo lamang yung mga natural na bagay. Mamumuhay ka sa pamamaraan at prinsipyo ng mundong ito lamang. Pero kung ikaw ay lalago sa spiritual, dadalhin ka ng Espiritu ng Diyos pataas. At kapag ikaw ay dinala pataas, meron kang iiwanan ng mga pita ng laman sa baba. Susundan pa po ba ninyo ako? Kung gusto mong tumaas, kasi yung disenyo ng Panginoon, sa taas, dadalhin ka ng Panginoon doon sa mga bagay na makikita mo ang mga bagay na sa ibang paraan. Mas nakikita mo ang mga bagay ayon sa pagkakita ng Diyos o sa paningin at perspektibo ng Diyos. So kapag lalo tayong tumataas, nagiging ang pananaw natin sa buhay makadiyos. Nakikita natin ang karunungan ng Diyos. Nakikita natin ang mga bagay ayon sa kung paano nakikita ng Diyos. Pero kapag tayo ay namumuhay sa laman, ang makikita mo lamang ay iyong pamamaraan ng pamumuhay ayon sa laman. Natural na mundo. Ginagawa ng mga tao yan, gawin mo yan. Makamundo na pamumuhay. Pero ang nais ng Diyos sa atin, dalhin tayo pataas. Amen. God's plan for us is always onward and always upward. Babanggitin ko ito sa inyo. When God leads you, kapag makikita mo ang pangunguna ng Panginoon, halimbawa sa church, kung saan ka dadalhin ng Panginoon, makikita ninyo na si Lord ang nagdala sa inyo sa isang pagpalagay church or gawain or anuman, makikita ninyo ang gagawin sa inyo ng Panginoon ay ganito.
especially sa church, makikita ninyo, kapag si Lord ang nagdala sa inyo, the Lord will connect you, the Lord will expose you, and the Lord will train you. Ulitin ko yung tatlo. Iko-connect kayo ni Lord. So of course, iko-connect niya kayo doon sa mga tao na magiging pagpapala sa inyo. Iko-connect kayo ng Panginoon doon sa mga tamang tao. Pangalawa, i-expose kayo ni Lord. Ibig sabihin, may makikita kayong mga bagong bagay na hindi niyo nakita dati. Exposure. Ganon ang ginagawa ng Panginoon. Ganon ang ginawa niya kay Abraham. Nung binigyan niya ng pangitain sa Abraham, nilabas niya sa tent. Lumabas ka dyan. Sabi ni Abraham, anong gagawin ko, Panginoon? Ang binigay mo sa akin si Eleazar. Wala naman akong anak na sa sarili kong katawan nagmula. Ay, baog si Sarah. Ako'y matanda na. Anong mana ibibigay mo sa akin? Pinangakuan mo ako na ako'y magiging ama ng maraming bayan. Sabi ng Panginoon, labas. Labas ka dyan sa tent. Lumabas si Abraham at sabi, tingin ka doon sa taas. Nabibilang mo ba ang mga bituin? Right? Anong ginagawa ng Panginoon? Ini-expose siya into something. Nilalawakan ang tingin. Ika nga. Amen. At pangatlo, ang gagawin ng Panginoon sa inyo, doon sa pinagdalhan sa inyo, iti-train kayo. At kung willing kayo doon sa tatlong yon, lalago kayo. Dadalhin kayo ng Panginoon doon sa mas mataas na level. Hindi na lang doon sa dating level ninyo. Tatanggalin kayo, alisin kayo ng Panginoon doon sa comfort zone nyo para kayo lumago. Amen. Saan kayo alisin ng Panginoon? Sa comfort zone nyo para kayo lumago. Kasi ang paglago, nagtitake ito ng pag-iwan sa comfort zone mo. Kung gusto mong lumago, kung gusto mong ma-experience sa mga bagong bagay, sapagkat sa Panginoon, alam niyo sa Diyos, laging merong bagong bagay. If you walk with the Lord, if you walk with Jesus, He will take you places. Kung kasama mo si Lord, dadalhin ka niya sa kabilang ibayo. Sasabihin sa iyo ng Panginoon, let's cross over to the other side. Ang ibig sabihin niyan, new experience, new anointing, new display of His goodness, new display of His power. Let's cross over to the other side. Pero kung sasabihin mo, okay na ako dito, Lord, ayaw ko na. Okay na ako dito. Sarap umupo eh. No, if you want to walk with Jesus, He will take you places. Kaya lang, you must be willing to leave your comfort zone behind. Romans chapter 8, verse 14 to 15, and we will close. Romans 8, 14 to 15. God's plan for us is always onward and upward. Amen. And spiritual growth will bring you progress in your walk with God or in your Christian life. Romans 8, 14, 15, Message Bible. And God's Spirit beckons. Nagtatawag. Beckons. Nagtatawag. There are things to do and places to go. 15. This resurrection life you receive from God is not a timid, hindi siya timid, grave-tending life. Yung parang nagbabantay ka lang ng nicho. Walang nangyayari. Bantay ka sa nicho. Grave-tending ang tawag sa kanya. Itong buhay, tatagalugin ko, itong buhay na tinanggap natin sa Panginoon, ay hindi isang buhay na hindi exciting. Na dyan ka lang nagbabantay ka ng wala. Ay, na parang patay na buhay. Itong buhay na tinanggap natin sa Panginoon, the Holy Spirit beckons, nagtatawag siya. There are places to go. There are things to do. Dapat sa buhay natin mga mananampalataya, meron tayong udyok na ganyan. Lord, gamitin mo ako. Lord, dalhin mo ako sa kung saan mo nais akong pagdalhan sa akin.
Use me, Lord. Amen. Mayroon dito sa ang Holy Spirit, hindi kanya pababayaan lamang na manatili na okay ka na dyan. Upo lang. Tulog-tulog. But once the Holy Spirit nag-nudge sa'yo, hahatakin ka niya pataas. Hahatakin ka niya pasulong. Amen. Ililid ka niya to go places. Ililid ka niya to see places. Ililid ka niya doon sa mga tao na magtitrain sa'yo. Pero kung ayaw mo, kung mananatili ka kung nasan ka. Walang growth. Amen. God, timid, grave tending life. It's adventurous, expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? Alright? Ganun ang ginagawa ng Espiritu ng Diyos sa atin. Binibigyan ka niya ng assignment, new things in the Lord. Sapagkat napagkatiwalaan ka ng isang bagay, Lord, I've done it. I've glorified you. Sabi ni Jesus, I glorified you on earth by completing the work that you have given me to do. Lord, nakumpleto ko. I've given you glory, Lord, sa pinagawa mo sa akin. What's next? Right? What's next, Papa? Hindi yung nananatili tayo sa ating comfort zone. Na nakukontento tayo kung nasaan tayo. Attend lang tayo ng church. Year after year, after year after year. Titingnan ka ng tao. Wala pa rin pagbabago. Right? But God wants us to transform. Be renewed. God wants us to go from one level to the next level. Kaya nais ng Panginoon sa atin is ang paglagong spiritual. That is the importance of growing spiritually. Sa mga susunod, tatalakayin natin how to grow up spiritually. What are the things that we can do in order for us to grow? Because Lord, our posture natin, Lord, nakita ko sa ngayon, kahalagahan ng pagbabago na I want, Lord. Nais kong maranasan sa buhay ko ang pagbabago.